At pagkatapos, hindi niya rin mararanasan yung mansary, anniversary dito kay Fran. Dahil baka pag nagkataon, hindi ko naman sa sinasabi na gano'n. Baka lamang, no? Iniisip lamang natin yung mga possibilities kasi nga umiiwas tayo sa kontrobersya, sa issue. Yung mga ganyang possibilities na baka masaktan na naman si Joy. Na baka ang mangyari ay meron palang ibang minamahal itong si Fran. Di ba? Baka gano'n na mangyari na may ibang babae, no? Yun lang naman na sinasabi natin. Kung hindi naman babae, baka naman lalaki. Pag nagkataon hindi niya pala alam na ito palang si Fran ay isang parmesan cheese sa gabi na may ibang kamansari. Di ba? Akalain niyo yun? Could you imagine that? Diyan po sa sitwasyon na yan, sino ang parang dihado diyan sa sitwasyon na yan? Magpakatotoo po tayo. Kapag nakakita, kahit hindi na po sa case po ni Joy, sa ibang scenario na po, isang lalaki, isang babae, nagkaroon ng picture, sino po lumalabas na parang dihado? Di ba po? Di ba ang babae ang dihado diyan eh. Sa lalaki, lalaki naman ako eh. Di ba, mga katwiran ng mga matatanda eh. Wala naman ikaw mawawala sa lalaki kung sakasakali. Parang mga ganun. Kahit ikaw makarami yan, lalaki naman eh. Pero pag sa babae po kasi iba yun eh. Iba ang dating pag babae po. Lalo sa case po ni Joy, si Joy po ay beneficiary, nag-aaral po siya. Sabihin ho natin na hindi na po yan minor. Ano ba? Pero siyempre po, may ano pa rin po yan. Dito naman po papasok yung privacy na sinasabi naman po nung iba. Di ba? So, lahat may kutwiran eh. Kung ang usapin ay privacy, pagrespeto sa babae, pagrespeto kay Kalinga Prab, nandoon yung punto. Pag sinabi nyo naman na, hindi, malalaki na yan eh, walang masama dyan. Kahit maglingkisan pa yan, maghalikan yan, walang problema. Malalaki na yan. Di ba po? Maaaring gano'n sabihin, pero siyempre may konikonektado yan eh. Alam naman natin, ayaw nga ni Nanay Imelda, ayaw nung kapatid. Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng issue na nga eh. Pati nga tayo, hanggat maaari, nililimitahan na natin yung pagre-reaction dyan eh. Kasi alam natin na may mga ayaw eh. Ngayon, pakikitaan natin ang picture na gano'n. O anong mararamdaman nila? Baka si Kalinga Prab na naman ang sisihin. O nasaan na naman ang hustisya pagkaganito? Kamusta mga kalingap, mga ka-Adonis? Bago ang lahat, mega love shoutout syempre sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna, sa ating mga magigiting na charity vloggers, sa mga kasama nating reactors, sa mga grupo sila naroroon at nabibilang, at sa ating mga kaibigan, mga loyal viewers at supporters, sa ating mga subscribers. Maraming salamat. Mega love shoutout sa inyo pong lahat. Ngayon, pag-uusapan lamang natin itong pinag-uusapan ng karamihan patungkol dito sa larawan ni Franz at ni Joy doon sa sasakyan habang sila po ay papunta ng Albay. Yes, nauna pang pumutok sa Bulkang Mayon ang issue na ito. At dahil sa issue na ito, alam nyo ba, samot-saring mga opinyon ang lumalabas, kaliwat kanan. Napanood natin yung ating mga kasamaang reactors. Napanood din naman natin ang sinabi ni Kuya Bal. At dito sa bahagi na ito, ibibigay ko naman ang aking opinion. So, sa akin, kung titignan natin ay hindi rin naman ako totally sang-ayon na may mga tao tayong kinukuhanan ng larawan nang hindi nila nalalaman, bagamat sinasabi ng iba na alam daw ni Joy. Subalit kung ito ay hindi alam ng mga taong kinukuhanan natin, kahit gaano pa natin sila ka-close, sa oras na sila po ay nasa kanilang pribadong estado o pagkakataon ng mga oras na yun, ay hindi po natin dapat basta-basta ginagawa yung mga ganitong klaseng bagay. Kasi ang tawag dyan, respeto. Oo, dapat may respeto ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon kapag close mo gagawin mo na ang gusto mong gawin sa kanya. You are already invading their privacy, their spaces. Hindi ba? Hindi tama yun na para makapag-content ka lang. Porket itong kasama mo ay Franjoy, pwede mo nang gawin ang gusto mo.
Dahil yung isa naman na si Joy ay kasamahan mo na rin bilang pamilya sa Kalinga. Hindi rin tama yun. Hindi ba? Dapat mayroon tayong tinatawag na permission bago natin gawin yan. At hindi lamang basta permission. Kung baga, alam naman natin ang istorya ng Franjoy na hindi nga matuloy-tuloy dahil po sa pagtutol ng kanila pong pamilya. Kaya nga hindi na itinuloy ni Kalinga Prab. Bagamat marami pa sa atin ang umaasa na matutuloy ang Franjoy. At pagkatapos, dahil sa mga ipinopost na mga ganyang klaseng larawan, mga ganyang klaseng image sa social media, ay nagkakaroon ng problema. Lalo na sa parte ni Joy. Sa parte ni Joy na yung pagpopost ng image na ganyan ay nakakasira din sa kanyang image. Kasi nga, siya po ay beneficiary ng Kalingap. Baka ang mangyari niyan sa buwisit nila, no? Dahil sa itutuloy ba ang Franjoy o hindi matutuloy, o ang Franjoy ay ganito, mahihinto, o ang Franjoy ay hindi na po matutuloy, o ang Franjoy po ay magpapatuloy, ang gulo-gulo, di ba? At pagkatapos makikita nila na mayroong ganyan na larawan. Kahit sabihin pa natin na this is already a private matter. Private pala eh. No, in real life bakit nakalabas diyan? Bakit na-post yan? At ang iisipin ng iba, bakit ganun si Joy? 'Di ba? Bakit ganun si Joy? Kahit sabihin pa natin na walang mali siya, kahit pa sabihin natin na nakatulog lamang at antuking talaga sa biyahe si Joy, hindi pa rin magiging maganda. Kasi nga, iisipin ng iba na mga tao na laging nakamasid sa kanya, nakamata, na hindi magiging maganda para sa imahe ni Joy sa kanyang pagkatao na makikita yung mga ganong klaseng larawan. Bilang respeto na rin sa mga taong tumutulong sa kanya na ang gustong makita ay makatapos siya ng pag-aaral, maging isang mabuting halimbawa ng kabataan itong si Joy. Ano na lang ang sasabihin siguro ng kanyang mga sponsor? No, baka mamaya niyan yung nagpapaaral sa kanya ay mag-back out na. Baka naman yung nagbabayad ng apartment niya ay mag-back out na rin. Dahil parang lumalabas diyan sa image na lumabas na yan, na nasisira ang kanyang image, masira na rin yung tiwala, yung amor ng mga tumutulong kay Joy. Hindi naman natin sa sinasabi na ganun na nga, pero posibleng mangyari yun dahil sa sinasabi ninyong simpleng larawan lamang na yan, na walang mali siya, na kung ano-ano pang eklabo-etyos na sinasabi ninyo. Yan, hindi kasi kayo nag-iingat basta lamang makapag-content. Diba? Minsan bago nyo gawin, paalalahanan nyo muna yung sarili nyo kung tama ba ang gagawin ninyo. Kung kayo ba ay makakasira ng tao. Big time. Sa sinasabi nyong maliit lamang na bagay. Pero ang kapalit ay big time. Nung ginawa nyo ba yan? Inisip nyo ba si Kalinga Prab? Inisip nyo ba si Joy mismo? Inisip nyo ba yung mga sponsor na madidismaya dahil sa bagay na yan? Inisip nyo ba yung sasabihin ng iba kay Joy? Dahil po pwede nilang gamitin yung bagay na yan para butasan si Joy, para sirain. At kapag si Joy ay nasira, unti-unti nang masisira din ang mga tiwala ng mga taong sumusuporta kay Joy. At yon ang iniiwasan nating masira. Hindi nyo ba nadinig yung komento na mga kasama nating reactors? Especially ni Kuya Bal. Doon pa lang dapat nakikinig na kayo. Napakinggan nyo na. At hindi lamang yan. Sabihin na natin na pribado yan. Pribado. Alam naman natin na wala na munang Franjoy, di ba? Tapos makikita yung ganyan. Hindi naman lahat nakakaintindi. So, anong gagawin nyo ngayon? Anong gagawin? Ang iisipin ng iba, walang kadala-dala si Joy. Ang iisipin ng iba ay baka maka-grand slam na si Joy. Ilang beses na bang nagpe-faint si Joy pagdating sa lab team? Ganun ang iisipin nila eh. Kasi sa tingin natin, pag si Joy ay pumasok sa isang relasyon, sa isang pag-ibig, talaga namang seryoso yan. Talaga namang masakit kapag nasaktan. Yan si Joy Diwata. Paano kung ang mangyari pala ay sa pagkakataon na yan, dahil sa kaka-expose nyo na yan, na imbis na nananahimik na ang Franjoy,
sa kaka-expose nyo na yan, maraming umasa na naman na tao. Lalo na kung sakasakali, si Joy mismo ay umasa din naman bilang isang tao na nangangailangan din naman ng pagpapahalaga at pag-ibig. At paano kung sakasakali na si Fran pala ay hindi karapat-dapat sa kanya? Na si Franz pala ay hindi rin naman niya makakatuluyan bilang kasintahan. Hindi rin pala makakatuluyan. At pagkatapos, hindi niya rin mararanasan yung mansary, anniversary dito kay Fran. Dahil baka pag nagkataon, hindi ko naman sa sinasabi na ganun. Baka lamang, no? Iniisip lamang natin yung mga possibilities kasi nga umiiwas tayo sa kontrobersya, sa issue. Yung mga ganyang possibilities na baka masaktan na naman si Joy. Na baka ang mangyari ay mayroon palang ibang minamahal itong si Fran. Di ba? Baka gano'n na mangyari na may ibang babae, no? Yun lang naman na sinasabi natin. Na pag-uusapan lang naman. We are not living in the past, but we are talking about here possibilities. Di ba? O sabihin na natin kung hindi naman babae, baka naman lalaki. Pag nagkataon, hindi niya pala alam na ito palang si Fran ay isang parmesan cheese sa gabi na may ibang kamansari. Di ba? Akalain niyo yun? Could you imagine that? Na kung hindi man pala babae ang magiging karibal, itong si Joy ay lalaki din pala ang kanyang magiging karibal. No? Pag nagkataon, inaasahan niya na mararanasan niya na mansary, ay sa iba pala mangyayari yung mansary. Baka mangyayari niyan ay may iba pang kamansary pala itong si Franz. Di ba? That's all possibilities. Ito yung mga ilan lamang sa naglalaro sa ating mga isipan na pag nagkataon na mangyayari, ay baka makasakit muli sa damdamin ni Joy na iniiwasan din naman natin. Bakit? Kasi nga, masyado nyong sinisensualize Masyado nyong hinahype. Mga hype kayo. Hinahype nyo Pinapakita nyo pa sa larawan na dapat sana privado na lang. Dahil marami tayong dapat i-consider bago nyo ilabas ang larawan na yan. Respeto, pagpapahalaga, at pagiging isang tao. Yun ang dapat na iniisip nyo. Hindi lamang inyong mga sarili ang nasasatisfy ninyo.